So ngayon ang first long ride natin dito sa Honda Navi. Ito yung motor na kahit mabagal ka, nag-i-enjoy ka sa kanya. So alamin natin kung malakas ba talaga sa gas si Honda Navi. Ano, sabayan lang. Let's Paul. Pag itong motor mo, hahaba ang buhay mo kasi safe na safe ka sa biyahe. One of the most comfortable motorcycle na nagkaroon ako. So ito, it's 6 AM and ito gagamitin natin ngayon. Ating pinaka latest na na-acquire 2025 Honda Navi. Mukha siya talagang big bike, mini bike. At saka mukha siyang Decambio pero scooter talaga siya. So, makikita mo yung footpeg niya, parang pares ng Decambio. Ang mahirap lang sa kanya is yung compartment niya nasa ilalim. So ito, kailangan mo yumuko every time na may kukunin ka. So ito, meron tayong drone. Nalagay natin sa kanya. Medyo malaki-laki din naman yung compartment. Susubukan natin lagyan. Ayun, kasya naman siya. Sakto-sakto lang yung drone natin. Tapos meron pa ako dito raincoat. Siyempre, yung raincoat natin. Ito yung SPRS Rain Shield RA025. Ito, subukan natin ang ating rain shield. Hirap kasi isang kamay. So ayan. Sakto-sakto lang sila. Pero may space pa naman para sa ibang bagay. Pero medyo hindi siya ganun talaga kalaki. Okay na rin. At least meron kaysa wala. Di ba? At bago tayo mag-ride, syempre, meron tayo dito tire inflator na rechargeable, portable. Kasi napakahalaga. Na-check natin lagi ang tire pressure bago tayo mag-rides. Dahil alam nyo naman, delikado. Dalawa lang gulong natin. Delikado ang mag-ride ng mahina or malambot ang gulong. Siguro try natin 28 sa likod, tapos mag-28 din tayo sa harap. So, hindi ko alam kung ilan yung laman ng gulong natin. Eh ngayon, pupunta tayo sa bundok. So ayan, 25 lang pala hangin natin. So okay naman, no? Pagdadagan natin ko. Ayan, okay na siguro yung 27. Hindi rin pala maganda masyadong matigas. Kasi pag ang gulong natin ay uminit, lalo pang tumitigas. So maganda rin pala kay Navi, madaling maghangin ng gulong. Kasi nakausli yung tire valves niya. So simula nung nabili natin to, ngayon pa lang natin siya check yung hangin niya, which is mali. Dapat every time na magra-ride kayo, ugaliin yung i-check ang tire pressure dahil napakahalaga nito. Tulad niyan, 23 lang yung harapan natin. Alright, and let's go. We're good to go. Sakto, 150. So ito, full tank natin para makuha natin yung kanyang average fuel consumption. Dito lang tayo sa kabila. So right now, ang odo natin ay 302. Ang nakarga natin ngayon ay almost 3 liters ang nakarga natin. So buti umaraw na. Kanina kasi muulang kanina. So ngayon ang first long ride natin dito sa Honda Navi. Pero hindi naman sobrang long ride. Mamumundok lang tayo dito sa Tanay Rizal again. So gagawin natin mga ano lang, quickie long ride, semi long ride. So alamin natin kung malakas ba talaga sa gas si Honda Navi or kung matipid. Kasi nung last time kinuha natin yung fuel consumption niya, kasama natin si Mrs. Katingin, meron tayong back ride. So ngayon try natin yung solo ride kung mag-i-improve ba ang ating fuel economy. Pero for sure merong improvement yan dahil syempre kung mag-isa ka lang, less load sa makina. Pero ngayon, kailangan natin malaman, magkaalaman. So yun, yung CDI niya, which is yun yung parang ECU, meron siyang limiter. So alam ko nakakabili ng racing CDI nito. So yun pa pala, kailangan nating nakahanap ng racing CDI para wala siyang limiter or para mas naka-RPM siya na mas maganda. So ewan ko lang kung makakabili tayo nun kasi plano natin i-upgrade natin yung performance niya. Hindi naman up to a point na gusto natin siyang pangarera. Gusto lang natin siyang magamit ng mas maganda-ganda, yung talagang masabi mo na makakasabay ka lang kung merong group rides or yung flow ng traffic. Kasi alam mo naman pag long ride na, yung talaga mga probinsya na mahahaba, kailangan doon talaga medyo maganda-ganda yung pacing mo. Dahil pag stuck, nako, antukin ka. So abangan nyo soon, baka gamitin natin to sa mas malayo pa pag maganda na weather. Subukan natin kung kamusta siya doon. Pero yun yung pag-upgraded na. Kasi ngayon yung huling ride natin na all stock pa siya. Kasi gagawin natin, i-upgrade na natin siya. Yung pangako ko sa inyong upgrade, gagawin natin yun. So ngayon ang ating ownership review. So after using this for more than 1 month since nilabas siya, kung kamusta naman siya bilang isang commuter bike
So mostly binibili to para gawing commuter bike. Kasi nga kaysa naman bumili ka ng e-bike sa presyo niya, di ba? Eh di mag-Navi ka na lang. And by the way, September na ngayon, so tapos na ang sale. So dati kasi 55,900 ang promo. So ngayon bumalik na sa 58,900 si Navi. Actually, tansya namin nasa 100k. Parang napapaisip na ako nun eh. Parang okay kaya to, pero nung 100k sa akin is medyo pricey, kaya hindi ko siya kino-consider that time. Tapos nagulat ako nung in-announce yung presyo, 58,900 SRP. Gulat ako, sabi ko sobrang mura. Tapos naisip ko kagad, pwede ko rin ipagamit to sa mga kasama namin sa trabaho. So hindi lang ako, pati yung mga kasamahan natin pwede silang gumamit pang service. Kasi syempre hindi naman nila kaya mag big bike, diba? Meron tayong Giorno, pero yung Giorno natin syempre gagamitin ko rin yun. So minsan wala rin silang gagamitin. So multi-purpose itong Navi para sa akin. Hindi lang siya pang sarili, para sa aming lahat. Hindi ka naman ipapahiya nito kasi imagine this is a Honda, di ba? Para sa lahat ng mga small bikes, isa sa mga pinaka-reliable yan. Subok na ng panahon na matibay ang Honda. Kaya paulit-ulit na, diba? Pag nakita mo yung logo ng with wings na yan, may wings, siyempre yan ang logo ng isang matibay na motor. And yun nga, aalamin natin gaano nga siya katibay. So ngayon gagawin natin gaspol all the way mamaya pagka maluwag na yung kalsada. And real world test. Tapos huwag natin asahan na makakatipid tayo sa gas ngayon, kasi hindi makatipid sa gas ang purpose ko ngayon sa ride na to. Ang purpose ko nito is gamitin kung paano ako magmotor. Walang daya. Kumbaga, kasi kung gusto kong patipiran lang, pwede kong mga 40, 50, ganun lang. Matipid na matipid yun, pero hindi ganun ang takbuhan natin eh. Yung mga spirited riding, pero sa pacing ni Navi, yung spirited riding niya saktuhan lang talaga. So ito na ang ating first banking gamit ang Honda Navi 110. Nakabahan ako. Lahat ng first nakakatakot, diba? Ito na. Woo! Yun, nakapit naman. Yan, so ito yung pinaka stress test kay Navi, kung worthy ba siya na maging isang Honda, at kung worthy ba siya gamitin sa long ride. So far stable naman, ganda ng riding position, hindi nakakangawit. Eksakto sa mga cute size riders. Kung ikaw ay cute size rider, sakto sa ito. Maganda lang dito, ang takbo mo laging within the speed limit. Hindi ka makakapag overspeeding dito. So yung motor na mismo maglilimit sa'yo. Kung lagi kang walwal mag-drive, babait ka dito. Kaya dun sa mga merong mister o jowa na gusto mo safe sila, Navi ang pabili mo, sigurado safe. Hindi sila makakahatap eh. Kahit matip sila, kahit subukan nila, talagang saktuhan lang yung speed. Pero kung nagsisimula ka magmotor, gagaling ka dito, kasi hanapin mo lagi yung pinaka best technique para bumilis ka, or para ma-maximize mo yung talagang masasagad mo siya. So far malakas ang hangin, medyo kinakabahan ako na parang tatangayin ako. Hindi naman, feeling ko lang hindi naman siya tinatangay. Sarap din gamitin sa twisties. Problema ko yung gas tank niya. Ano na, nasa 3/4 na lang tayo, or dahil pataas, hindi ko lang sure kung dahil pataas o ano, talagang malaki na inabawas ka agad sa gas natin. So yung gas tank niya kasi, yun yung nakikita kong pinaka downside sa kanya. Only 3.5 liters. Sana may maglabas ng aftermarket na mas malaki-laki, kahit mga 5 liters sana. So medyo malakas tayo sa gas dahil uphill. Yan, nakaka-overtake naman siya. Yan, kaya naman ma-overtake. Yan, so itong matarikang kalsada, tumatakbo pa tayo ng 50. So not bad. Yan, may convoy ng convoy ng mga truck. Pagka blind corner, bawal mag-overtake. Basta kita mo na yung next turn, shift to overtake na. Nangayon ko lang sa kanya, wala siyang clock, so hindi mo nakikita yung anong oras na. Kapal na mukha, ma-overtake pa sa big bike. Z900 pa ata yun. Yan, pag ganitong akyatan, tumal. Magkakalahati na yung tangke natin. So ganitong kaliit yung tangke niya. Tsaka talagang pura akyatan kasi. Halos marami tayong full throttle dito. Pag mabasa, syempre kailangan mo mag-alalay sa throttle. Suspension, pag malalim talaga ramdam mo, pero pag maliliit na lubak, kayang-kaya niya. Para sa budget scooter, ang ganda ng suspension niya. So mamaya pa uwi, downhill naman, mas makakatipid na tayo sa gas.
Sa bawi-bawi lang. Dito, maganda sa Navi, makakapag-sightseeing ka, nababasa mo yung mga karatula. Di ba? Kasi no choice ka eh. Yung sa pacing na ganyan, nababasa mo yung mga ads kung saan yung mga magandang puntahan. Nakakapag-observe ka sa nature, sa environment mo. So may advantage din naman yung pagiging chill ride. Tulad yan, may aso pa, di ba? Oo. At ang lamig-lamig na. So ito, kailangan makababa tayo kaagad kasi uulan mamaya. Yung parating na ulap, kaya pala nagbabaan na sila. So parang nakakatakot mag-off-road kasi uulan. Nakaka-relax din talaga siya. So sa tingin ko, di na ako makaka-uwi. Sa gasolina niya, kailangan ko na magpagas. Parang di naaabot sa bahay yung gas matitira sa kanya pagbaba natin. Yun talaga disadvantage na medyo maliit yung fuel tank. Ganda ng handling, di ba? Proper motorcycle yung pakiramdam sa kanya. Mas stable siya kaysa sa Mio tsaka sa Honda Beat. Subukan natin doon sa sa nakita ko sa newsfeed ko na magandang bagong restaurant, magandang bago na yun. Sikat daw yung restaurant eh. Subukan natin kung okay. So malungkot ngayon, wala masyadong riders. Sobrang konti lang ng riders, tapos ang dami-dami yung resto. Parang ito na kaya yata. Ayun ito pala yun. Ito yata yun. Tapos dito yung parking. Dulo. Ayun, sa baba pa pala doon. May babaan pa doon. Dulo. Saan dulo? Ayun. Ang galing. Diba? Ganda. Picture natin yung motor natin. Ganda Yan. Hindi tayo mag-park naman. Sakto. Pwede na ka, sir. Pwede na. Thank you. Hi, thank you. Sige. Kaya sakto. May tiles. Dumating na tayo. Dito na tayo sa Dean and DeLuca. Dito may dalawang big bike dito. XADV tsaka Z900 SE. So ito yung entrance. Ganda at nakakatakot. Nakakatakot. Hindi naman. Sakto lang. Ganda. Meron siyang may tulay effect. Ganda solid Siguro masarap yung food dito. Dito maganda rito. May kasama kang jowa. May kadate ka. Nakakaya pag mag-isa lang. Pwede sa loob. Pwede sa labas. Parang sa labas na lang kaya tayo. Parang nakakaya sa loob Sobrang sa labas na lang ako. Dala na. Ayun. So ito yung menu. Breakfast nasa $4.95. So mas mahal dito kaysa Tanay Highlands. Tapos steak and eggs. Wow, social. Steak and eggs. Masarap yun $1,260. Eggs Benedict $4.45. Talagang parang siya, parang fine dining. Ata. Hindi ko na alam yung mga pangalan. Startin. Ano kaya yung tartin? Hindi ko na alam yung pagkain nila dito. Omelette. Ito lang alam ko, omelette. Fruits, grains, toast. Mukhang masarap din tone toast. Pero hindi natin kasi alam yan okay to, beef tapa, $5.85. O kaya waffle na lang. Waffle and pancake. So ito na napili ko. Big breakfast na lang, tsaka isang cappuccino na lang. So ito dumating na yung order natin. Medyo matagal, inabot na mga siguro around 15 to 20 minutes. Tapos ang dami pala. Beans. Kaso tinapay niya maliit lang. Medyo bitin ako sa tinapay. Order tayo ng kape. Yung tinapay tostado. Sobrang crispy. Medyo marami talaga. Magkano yung tubig? 7. Dumating yung tubig. Wala sila dito wala sila dito service water. Tubig nila 70 pesos. 500 ml. So medyo pricey. Pero yung lugar kasi binabayaran mo. Okay lang paminsan-minsan lang naman. Para masubukan natin may experience. Pero menu nila konti lang. Mas marami pa rin doon sa kabila. Pero okay siya, masarap. So feeling ko para ako nasa ibang bansa. Yung ambience niya. Okay din naman. Sabi nga, for experience at least, di ba? Subukan natin yung iba't ibang kainan dito. So tapos na tayo kumain and bago tayo umuwi, gusto ko lang itutur ko lang kayo sa ganito yung tsura sa loob. Yan. Diba? Sobrang ganda. Dito meron silang mga tindang mga pasalubong may pasalubong pala dito. May mga tindang coffee, meron ding beans, ayan. Kano kaya ito? Ayan, 920 ang isa. Meron din mga souvenirs. May mga chips. Meron din pala mga bread dito. Ayun pala mas makakatipid pala ako pag ito binili ko. 220 lang isa. Salted egg. Pwede pala yun. So order ka ng coffee, tapos order ka lang ng tinapay dito. E dito, 200 plus lang yung tinapay, tapos 180 yung kape. So 400 lang. Yun pala yung diskarte. Mukhang masarap din
Yung mga cake din dito. Yung ice cream, gelato, saka yung coffee. Dito ang ganda. Meron silang oven. Ayun, pang pizza yata ito eh. Ay, ito yung lutuan nila ng tinapay. Ganda. Okay na, gawa sa gold. Ganda ng kitchen. Nakikita mo yung nagluluto. Sosyalin talaga. Sa baba meron may hagdanan dito. Pababa. Siguro meron pa siyang may 2 floors pa pala sa baba. Kung siguro kung party ka. So, yung ceiling niya ganda, high ceiling. Tapos dito, pinaka corner, 'di ba? Experience natin, panalo ang experience. Ang ganda ng ambience. Yung food naman okay naman. Masarap naman. Pero mas gusto ko na yata yung tinapay sa loob. Next time, yung tinapay pala sa loob. Nabitin ako sa tinapay, doon na ko. Alam mo, mahilig tayo sa tinapay. So, let's go. Papalipad muna tayo ng drone bago tayo mag-ride ulit. So, may nakasabay tayo dito sila, sir. Yan. May naka Z9 SE, tsaka si sir na naka Zontes pala to. Sir, kamusta yung Zontes? Panalo, sir. Best. One of my best buys. Galing. Magkano, sir, inabot ito? 300 something, diba? 300 plus. Kasi naka-sale po siya eh. Naka-sale. Opo. Okay. Yes. Kamusta yung sa gas consumption? Sa totoo lang, pag ganito kang bibilin mo, hindi mo na pinapansin yung gas consumption. Kasi yung tendency mo, i-rev mo lang. Pero sabi nila, mga naririnig ko, maganda naman daw yung gas consumption niya. Ilan, sir, Odo? The fuel range, ito, 405. Ayun. Ano pa lang yan, sir? 1.5 weeks. 1.5 weeks? Araw-araw kong ginagamit. Sarap gamitin eh, no? Opo, sir. Kala ko nga, XADB. Biglang tingin kanina. Biglang tingin, sir? Ngayon pala nalaman, Zontes pala. Yes, sir. Sulit. Habig ng XADB. Kayo, sir, na-try nyo na? Di pa. Panalo. Hindi naman mabigat, hindi naman. Medyo mabigat. If you're, na ako kasi galing ako Vespa eh. So, pag mabibigat ako. Pero, a day or two, actually, sanayan lang naman, first ride, second ride mo, masasanay ka na. Sir, ano name mo, sir? Jason, sir. Jason, sir. Yes, sir. Nice meeting you, sir. Yes, sir. Pleasure meeting you, sir. Idol. Salamat, sir. Kaya sir, malakas pa. Maganda, nakakalakas, no, sir? Para ka nag-exercise eh. Meron ka adrenaline na... Oo nga eh, nakakalakas eh. Pag puro Vespa, hihina ka eh. Magana. Kilis na rin yun niya, yung gas cap. Dalawa po. Or meron silang dito. Yung gas cap, sir, kailangan pa susian. Kailangan naka-on po yung Hatakin mo na lang. Hindi na kailangan susian. Pero once pag naka-off yan, hindi nyo po mabubukas. Maganda, parang na siyang T-Max. Yes, sir. High-tech na rin. Ganda. Yes, sir, ride safe. Thank you. See you around. Ganda na rin pala, laki ng ng pipe niya. Zontes 400. Tayo naman, dala natin mini bike. And magpapalipad muna tayo ng drone bago tayo. Dito nyo naman umulan, kanina malakas. Hindi na putikan. So yun kagandahan ng kumpleto kasi yung mudguard niya ang haba. So yun, parang proper motorcycle lang tsura niya. Syempre drum brake, steel rims, inverted forks. Gas natin nasa siya eh. Nasa half tank kanina. Hindi natin alam kung accurate ba. Sarap pag pag maliit, pag napakadali lang. Kaya thank you. High five pala. Pag high five siguro. Okay, so wala tayong naiwan. Okay, balik talaga sa half tank. So right now, below half tank na tayo. Kung didiretso ka ng Jarial's Peak or sa Infanta, parang di kakayanin ng isang full tank. So kailangan pagdating mo ng Sampaloc intersection, kailangan magpagas ka just to make sure. So yun lang, medyo hassle sa long ride. Kaya ganun talaga kasi it's a mini bike. So tuloy lang natin yung bakbakan mode. Kamusta? Bakbakan, pero ang takbo lang is 60. Kahit nga stock na 150, dito makakasabay talaga. Talagang chill ride ka lang dito. So once na nag 70 ka na, doon mo na mararamdaman na medyo may konting gigil. Pero hindi siya ganun ka-vibrate eh. Gigil lang talaga, may konting gigil na yung makina, pero hindi pa rin siya pa-vibrate. So sarap ilong ride na ito. Wala kang mararamdaman ng awit sa kanya. Nakakalula pa rin, no? Kasi kailangan mong umatake ng mabilis sa corners para makuha mo yung corner speed na tama. Nakakalula pa rin, no? Mas makukuha mo ngayon yung speed. At syempre maganda na ito pag uwi natin. Kukumputin natin yung kanyang average fuel consumption sa
ride natin ngayon. And mahirap dito mag chill ride kasi yung takbo mo, saktong takbo lang, pero yung piga mo, talagang halos more on gaspol para makuha mo yung tamang pacing na usual na pacing sa kalsada. Pero kung talagang beginner ka at di ka naman sobrang walwal, di ba? Okay lang naman din. Ayan. Pero pagdating sa off-road, very capable to. Kasi mataas yung ground clearance niya. Kaya nga yung seat height niya, para sa malitang gulong, mataas pa rin. Mas mataas ang ground clearance na ito kaysa sa mga scooters na usual. Yun yung kagandahan sa kanya. Kaya lang yung rear wheel lang nalilitan ako sa gulong na sa likod. 10 inch lang kasi. Medyo nabibitin ako. So far hindi pa naman sumasayad yung foot peg, pero expected ko mamaya sayad siya eh. Yung medyo kinakabahan ako pag sumayad, baka magulat ako. Uy, may tao. Solid, diretso sa gitna no? Counterflow ka kuya, hindi ka mainit sa mata mga tao kasi hindi ka nakakabulahaw, hindi ka nakakabala no? So ito, makakarating ka from point A to point B ng nakangiti kasi yung factor na sabi ko nga, cool factor. Hindi naman all the time kailangan mo ng malaking makina, pabilis na motor. Sarap din yung cool factor. Marami tayong tropa na mga nagbi-big bike na gusto rin magkaroon ng Navi. At meron pa nga isa, si Kiko. So shoutout kay Kiko. Yan. So ito, magbawi tayo sa tipid sa gas kasi downhill na. Tingin ko makakauwi na yung half tank natin. Naka-overtake pa naman sa mga 4 wheels. Pero hindi ko sinasabing magpatakbo ka ng ganito. Siyempre, ride at your own pace kung saan ka komportable. Ako naman, tinetesting ko lang yung Navi kung ano yung performance niya, kung hanggang saan. Not necessarily na kailangan ganito yung pacing mo. Pag downhill, pwede kang bumawi ng konting speed. Pero sa ganito kalit at ganito kagaan, 60 to 80 mabilis na sa pakiramdam kasi nga ang gaan eh. So nag-enjoy pa rin ako. Sarap kasi ng scooter, twist and go. Kasi may foot peg, mas kontrolado mo talaga siya. Kaya sa wala kang foot peg, yung naka-gulay board. So far goods naman yung foot peg niya, hindi sa masayad Okay din yung height ng foot peg hindi siya masayad. Basta saktong bangkingan lang. Huwag naman siguro yung sobrang extreme nung smooth, walang sayad. Sobrang lambot ng upuan. Sarap sa upuan niya. Ganda ng foam. Hindi sumasakit yung puwet ko dito. Sarap ilang ride no. Kaya pa una tayo pareso. Honda Beat versus Navi. 110 versus 110. Naka-overtake ang Naka-overtake ba? Hindi Kasi tabi lang natin siya sabayan lang. Sabayan, okay game. Naka-relax pa yan Let's Paul, yoko. Sagarin natin. Ilan ang sagad niya? Ilan sagad? Yan lang ang sagad niya. Nag-limit na. Overall, gustong gusto ko yung katahimikan sa motor na to. Kaya nga yung Giorno natin, nag-order na ako ng silent pipe. Hindi naman sobrang silent, pero yung mas tahimik. Ayoko na ng sobrang ingay. Masarap kasi bomba daw, kala nila big bike. Pag scooter, maganda kasi tahimik lang ang buhay. Ayan, gas natin. Malapit na mag 1/4. So try natin ubusin yung gas niya. Tignan natin kung hanggang saan ang 3.5 liters. So proven, mga uphill, akyatan, kayang-kaya ni Navi. Pwede mong ilong ride, pwede ka mag Philippine loop gamit to. Kahit anong scooter, kaya din naman yung narating kung anong kaya ng mga normal na scooter. Gaya ng mga Honda Beat, kung anong kaya nila, kaya rin ito. Proven, meron naman siya tamang enough na power. Pag ito motor mo, hahaba ang buhay mo kasi safe na safe ka sa biyahe. Kung mabilis ka naman magpatakbo, kung gusto mo spirited riding, mabibitin ka naman sa kanya, mainip ka. So kailangan chill rider ka lang, kundi mainip ka talaga. Bakit naman siya ng 60? Uphill, kaya niya 60. 50 to 60. And then yung tires niya, so far, wala akong naging problema. Kapapit naman, hindi naman ako dinulas. Wala rin kasi siyang sobrang torque para kapadulas yung tires. So yun yung advantage ng hindi masyadong powerful na makina. Marami kang room for error. Kung bigla mo yung gas, hindi ka prone doon sa dulas or mawala ng traction during cornering. Pero syempre, samahan mo na rin ng proper riding technique. So ito, try natin. Walang stopover. Rekta ka agad kung nakakapagod ba. Si Honda Navi. Uy, hindi mo pwedeng makapagkarera sa mga pag naka-Navi ka. Hindi ko mananalo Pero syempre, mas makapagkarera. Sinasabi ko lang na minsan gusto mo makipagsabayan. Kung makipagsabayan ka, forget it kasi Honda Navi lang ang dala mo. Kaya naman, kung ikaw ay gusto mo ng all-around scooter, may bilis at may forma, mas masasuggest ko ang Honda Click 125
Mas mahal siya, pero nandun yung performance, water cooled, at mas mataas ang displacement, mas ganda ang top speed, and siya na talaga yung mas all around na scooter for the price point. Siya yung pinaka bang for the buck. Pero kung gusto mo ng mas mura pa and you don't mind the fuel consumption, kasi nga carb type, tsaka more on mas pipiga ka ng todo rito, kaya resulta mas malakas ka sa gas. Pero mas magaan siya, mas cool, mas maporma, at least for me. Talagang hindi ka magsisisi dito sa Navi. So meron lang siyang specific target of people, lalo yung mga kabataan. Yun yung pinaka target nito eh. Sa commercial nga niya, di ba? Puro mga estudyante, teenagers, yun yung target nito. Kasi kung teenager ka, kung bago pa lang sa motor, mag-enjoy ka talaga dito, promise. Tsaka yun nga, mas safe ka dito kasi hindi siya sobrang powerful. Mas mag-enjoy ka talaga. Masarap i-recommend sa mga first time magmamotor, sa mga lady riders, saktong-sakto to. Yung meron ka ng ipitan ng tangke sa tuhod, naipit mo yung tuhod mo ganyan sa tangke, maganda yun, makakontrol mo siya ng mabuti. Ako tatanungin, sino mas cool? Si Giorno o si Navi? Para sa akin, lamang sa cool factor si Navi. One of the coolest bike na nilabas ngayong 2025. Pagdating naman sa speed and functionality, mas marami kang magagawa kay Giorno dahil mas matipid sa gas, unang-una. Pangalawa, napakalaki ng compartment. Pangatlo, merong U-box. Yun nga lang, medyo mas matangkad yung seat height niya, mas mabigat. Pero yung presyo, di ba, halos doble. Pero overall, I will pick Giorno kung silang dalawa na pagpipilian. Pangalawa si Honda Navi pagdating sa mga small bikes. When it comes to speed, na it's either Giorno na kargado na 160cc kagaya na sa atin, or simply Aerox. Siguro pagdating sa performance and speed, talagang last si Navi. Hindi mo talaga siya maaasahan pagdating dyan. When it comes to comfort, si Navi, pwede kong ilagay ito number 1 eh. Promise. Nakaka-surprise, di ba? Kahit si Giorno na naka Pro Fender X series na fully adjustable, mas komportable pa rin si Navi. Sarap ilong ride, walang sasakit sa'yo dito. One of the most comfortable motorcycle na nagkaroon ako. Surprisingly, siya pa yung pinakamurang motor na meron tayo, at nagkaroon tayo ng brand new. Ito yung motor na kahit mabagal ka, nag-e-enjoy ka sa kanya. Nakaka-amaze. Ang akala ko pag mabagal ka, boring. Pero iniba ni Navi ang pananaw ko sa buhay. Hindi ako na-bored the whole time na ang takbo ko lang is chill ride lang. Minsan naman ma-above siya ng chill ride. Nasa-surpass niya yung chill ride level. And nakakalibang, nakaka-amaze for this price point. So nung una, aminado ako, medyo ma-disappoint ako nung nalaman ko yung speed niya is hindi ka man lang umabot sa bago mag 3 digits, di ba? Pero di na kailangan eh. May mga times na di mo na kailangan mabot doon, lalo pag city riding ka lang. It's the journey. At lalo na kung meron ka namang motor na capable sa mga speeds na yon, na hindi niya kaya. Kasi talaga more on pang service talaga siya. So right now, malapit na tayo sa empty. Lagpas Swamport na tayo. Parang di nga abot sa bahay to, yung isang full tank niya. Ito talaga ang use ni Navi sa traffic kasi napakadali niyang singit-singit. Subukan natin siyang singit-singit. Preno niya naman, kumakapit naman, kumakagat naman. So, ang tanong, is it worth it na bumili ng Honda Navi? At kung pinagsisihan ko ba na ako ay bumili na ito? For me, na-excite ako. Na-excite ako tuwing nakikita ko siya. Kahit di ko siya ginagamit, naka-display lang sa garahe, na-excite ako. Alam mo yung motor na maliit, magaan, mababa seat height, alam mong kayang-kaya mo siyang gamitin. Pag nakikita mo siya, sarap, parang gusto ko niyang, parang i-invite ka, sakyan mo ako, gamitin mo ako, ganun. Parang pagtingin mo sa sport bike, sa big bike na mabigat, or adventure na bike na mabigat, tatama rin ka eh. Kasi parang titingnan pa na siya, napagod ka na. Parang nakakapagod, nakakangawit na, nakikita mo lang siya. Unlike kay Navi, any day, anytime, pwede mo siyang gamitin at mag-enjoy ka naman, hindi ka mapapagod. Kaya para sa akin, one of the best buy of 2025. Believe it or not, mas na-excite pa ako dito kaysa nung bumili tayo ng ADB 350 and yung PCX Road Sync. Ito yung pinaka na-excite ako this year na brand new na nakuha ko. First ride pa lang is na-excite na talaga ako. Talagang patunay lang na hindi naman laging pamahalan, pabilisan ang labanan para mag-enjoy ka sa isang motor. Diba? It's all about the ride and the journey. Ano, kakaiba. Ang sarap ng sobrang gaan. Uy! Diba? Pag ganang emergency brake, kaya pa rin. So ito problema, yung fuel natin. Almost empty na. So confirm, hindi kaya ng QC tumaralaki balikan ng isang full tank lang. Paubos na siya eh. Siguro kung 4 liters to kaya. Ganun pa man, subukan natin sagarin hanggang saan tayo dadalhin ng 3.5 liters. Pero ito, tumatakbo na tayo ng mga 90 kilometers. Parang gusto ko na magpagas.
Mukhang delicates na eh. Almost masagad na yung fuel natin. Wala, scooter. Matik lang din. Matic lang. Mukhang di cambio eh, no? Ang tinakbo natin, almost 100 kilometers ba? Picture tayo kanina eh. So kanina, 3 auto ang auto natin. 4 auto, sakto. Saktong 100 kilometers. Yan, sagad-sagad. At ang nagamit natin is 2.93 ang nakikarga natin, ang nagamit natin. So ang tinakbo natin is 100 kilometers divided by 2.93 liters. 34 kilometer per liter ang nagamit natin. So, yun. Not bad. So, na meron tayong angkas, nasa around 33 din tayo eh. Tumipid lang ng konti, pero mas spirited riding tayo ngayon. Mas maraming gaspol. So, halos same lang. Tingin ko kapag type, hindi ka masyado makakatipid eh. Halos. Ganun na rin talaga. So, iba yung tipid ng fuel injected or FI. So, medyo disappointed tayo dahil yun talaga ang ganun lang talaga yung kaya niya. Para din talaga siyang Mio or Beat Carb when it comes to fuel efficiency or fuel consumption. Pero I think kung Honda Beat, mas matipid yata ng konti si Honda Beat na carb. So sa mga user po ng Honda Beat Carb, ilan ba usually na nagagamit nyo? Kasi hindi ako nagkaroon ng Honda Beat Carb, kaya hindi ko kabisado. Ang nagkaroon ako Mio Carb, kaya yun yung pagbabasihan ko. Pero sa mga Beat user po, ilan ang konsumo nyo? Paki-share naman. Pero I think kung i-compare mo si Navi kay Mio Carb, I think mas matipid ng konti itong si Navi. So correct me if I'm wrong sa mga Mio Carb user, kung talaga bang mas matipid, kung halimbawa nagmaralaki kayo, kung pumapalo rin ba kayo ng 34 km per liter. And by the way, ang pinaka-accurate po talaga na method sa pag-compute ng fuel consumption is through the gauge na full tank method. Di-divide mo siya sa nagamit mong gasolina, full tank, ganun. Yun talaga pinaka-accurate. Huwag kayo magbe-base dun sa panel, kasi dun sa Giorno ride ko, pinakita ko sa inyo na mas idealistic talaga yung nasa panel eh. Hindi siya accurate. Malaki ang difference nung nag-long ride ako. At nag-base ako sa reading ng panel at sa full tank method. Mas accurate talaga siya, si full tank method.